Hello guys, meron na naman tayong bagong parts to review. Ito yung LED headlight ng Sinolin or Sinolin. Papalitan natin yung stock na xenon bulb nung Mitsubishi Mirage. And kasi nahihinaan ako, and based sa mga nababasa ko sa Shopee review, malakas daw to. We'll find that out. Kilala yung brand na to na Sinolin sa mga bulbs. Unbox natin yung product. May print na door sticker. And ito na yung mismong bulb. So, ang papalitan natin yung bulb ng Mitsubishi Mirage Hatchback 2017 GLS projector headlight na ang bombilya niya is HID xenon bulb. Maganda siya actually, kaya lang mahina siya eh. And very limited yung options ng bulb ng Mirage dahil ang ginagamit niyang bulb is ito yung socket niya. D5S. Napakadalang nito sa market guys. So isa to yung brand na to na nagkikerry ng D5S socket na LED. So take a quick look guys. Ito. Ang laki ng heatsink niya. And may fan siya. So hindi ko sure. Hopefully tumagal yung fan niya kasi ang problema sa mga may fan na LED bulbs is once nasira tong fan is wala nang way na mag-cool yung bulb. So yun yung magiging pagkasira, simula ng pagkasira niya. So nagtataka lang ako dito guys kasi wala siyang stated na left and right kung ano yung para sa left or right. Very identical yung dalawa. Or hindi ko sure kung meron bang ganong thing sa LED kasi first time ko magpapalit ng headlight. Eh alam naman natin yung left side is parang may cut. So hopefully hindi ako makasilaw once na magpalit nito. So titignan natin later yung cut off ng ng bulb kung tama, or otherwise baka mag-adjust pa tayo. So yan, very straightforward yung design bulb, and dito sa gitna niya parang may naka-sandwich na copper plate. Ayan And ito yung malaki niyang heatsink. And yung fan niya is substantial yung laki niya. Knowing na alam natin how hot this gets. Stock na HID xenon bulb ko na papalitan. Later on, compare natin yung isa't isa kung ano yung improvement. May nag-improve ba o lumakas pa talaga. Palitan na natin. Ito siya guys. Pag-open yung gate. Dito tayo sa loob ng hood ng Mirage and nilocate natin yung headlight. So, ganito yung pagtanggal ng bulb ng Mirage. Twist natin to counterclockwise. Remove natin yung takip. Make sure guys na napalamig nyo na yung ilaw kasi mainit siya pag hinawakan. So, make sure guys na napatay nyo na ng matagal yung ilaw nyo bago nyo tanggalin yan. Dahil nagsuot rin ako ng gloves para sure for safety. And tanggalin natin, turn natin ng counterclockwise din yung mismong bulb. And andahan at para hindi mabasag yung bulb. Ito na yung mismong bulb guys. And yan siya. At tanggalin natin yung kable na yan. And babalik lang natin siya dun sa slot. And that's it. Iwasan nyo lang guys na madumihan yung loob nyan kasi baka maapektuhan yung ilaw at lumabo yung mismong headlight nyo. So bilisan nyo magkabit, and highly suggest ko na bilisan nyo yung magtanggal and kabit para hindi magpasukan ng alikabok yung loob ng headlight housing. Guys, comparison, ito yung kaliwa yung LED and yung nasa kanan natin yung HID na xenon bulb. Ito naman yung back part ng bulb. Made in German ito, and alam natin na made in China lang tong LED. But mas bukan natin yung tagal niya after. Update ko tong review na to guys kung nasira na to. So yun, nilang kasi ang hina niya guys. Kahit medium tint lang ang akin tint, wala na akong makita lalo pag naulan.
And very similar yung mounting points niya. So that means walang magagalaw sa angle. Ito guys, reverse order lang pagtanggal. Babalik na natin ngayon to and testing natin. And nilalock na natin guys. Nakabit ko ng wire and lock lang natin. Ayan. Yan. Wala na siya igagalaw. So dapat ganyan yung position guys. Bago natin balik to guys, testing muna natin and pakinggan natin kung maingay ba yung pan once na nakabit na to. And hindi ko pa tinanggal yun sa kabila, so compare natin to versus yung lumang xenon bulb. Yung kaliwa is yung lumang xenon HID bulb and yung nasa kanan yung LED na Xenolin. Kitang kita sa actual guys na mas malakas yung Xenolin LED bulb kaysa sa dati kong HID bulb. Yung about sa white balance ng kulay niya is medyo warmer side si Xenon and medyo whiter side si Xenolin. In-adjust ko lang yung brightness guys para ma-notice nyo yung difference. Ayan guys, in-adjust ko yung exposure and kitang kita itong nasa kaliwa yung Xenolin, kanan yung Xenon. Ayan siya guys, yung fan niya working. And tahimik naman siya guys, wala tayong problema. Hopefully mag-last long siya. Ibabalik ko na yung takip. Ililinisan ko muna yung mga seals, yung gilid para walang alikabok. And ito na guys, nakabit na natin parehas. Parehas lang naman yung cut off ng light, especially sa driver's side. So hindi tayo makakasilaw ng kasalubong dito. Guys, dito tayo ngayon sa Cavitex Kawit exit. And nakikita nyo ngayon yung bagong kabit nating Xenolin na LED bulb. So makikita nyo kung gaano kaganda yung cut off ng ilaw. So that means hindi makakasilaw sa kaharap na or kasalubong na sasakyan. And then pansin na pansin ko guys, very significant yung improvement niya sa lakas ng liwanag. And dati kailangan ko lagi magbukas pa ng fog light para makompensate yung labo ng ilaw. Ngayon hindi na. And then ito yung high beam niya. And then low beam ulit natin. High beam, low beam. Ayan guys, dito tayo sa medyo madilim na part ng Imus. Makikita nyo na sobrang liwanag niya pa rin. And by the way guys, medium tint nga pala to. 3M medium tint yung gamit ko sa windshield for your reference. Another demonstration guys. High beam, normal, and high beam. High beam, low beam. Ayan guys, sana nakatulong yung video na to. And please like and subscribe. List down ko below sa description kung saan ko nabili yung ilaw. See you in my next video. Thank you, bye bye.